Sa linya na natin, si Grace po, ang surprise. Marami na sorpresa po. Magandang maga po sa inyo, Senator-elect Grace po. Hindi pa po yata Senator-elect, pero magandang umaga po, Ginoong Jake. At Opo. sa lahat po na nakikinig, magandang umaga po. Alam nyo, habang bumoboto ko rin sa Sampaloc kahapon, ang lakas ng pangalan ninyo. At ang sinasabi nila ay tahimik daw kayong kandidato at ika nga hindi nakikipag-away. Pero nung lumabas yung resulta, hindi na ako nagulat masyado. Pero kayo po, ano pakiramdam nyo po ngayon? Siyempre po masaya nung ako'y nagdadasal sa ating Panginoon. Talagang palagi ko lang sinasabi, sana po ako'y magtagumpay at ayon sa iyong layunin. Pero sana doon naman sa medyo safe na hindi naman ako kakabahan. Parang abot-abot po talaga yung pagbibigay niya ng pagkakataon sa akin. Siyempre, hindi pa naman tayo po sigurado sapagkat hindi pa naman po kasi tapos yung bilangan. Pero at least sa tingin ko naman nandun na tayo sa loob ng Magic 12. Kaya medyo nakakahinga na po ako ngayon. Pero hindi niyo ba ikinagulat din na ika nga kayo ay biglang napunta sa number 1? Nagulat po talaga. wala yatang nag-akala ng ganyan eh. Bagamat yung Pulse Pulse Asia po, nilagay na po ako sa number 3, second to the last survey nila. Pero syempre, di ba, mahirap naman mag-akala sapagkat si Senator Loren, wala naman talagang pinag-iba sa survey niya. Palagi po siyang nasa number 1. Kaya ito po, hindi pa rin po ako talaga nakakasigurado sapagkat hindi pa nga po tapos ang bilangan. Pero ngayon po ay as of 6:26 nga, 14 million na kayo, 257. Lamang kayo ng halos 1 million and almost 1.1 million laban sa number 2 na si Loren Legarda. Alam niyo, sa totoo lang, naramdaman ho namin yung lakas ninyo as we go to the home stretch. Ano ba ang ginawa ng kampo ninyo 2 weeks before the election? Nagdasal, hindi. Siyempre, lahat po ng mga dapat namin gawin na hindi namin nagawa, pinunuan po namin yan. Basta, para sa akin, ang pinaka-symbolic talaga. Kasi si Senator Cheese ang talagang tumulong sa akin eh. Senator Cheese, Senator Sturge. Lahat ng mga lugar na pinupuntahan ni Senator Cheese, pinupuntahan ko. Pero may mga lugar na hindi pa niya napupuntahan na kailangan kong puntahan. So, ginawa ko yun ng bandang huli. Tapos, kami nagtapos ng aming kampanya doon mismo sa lugar na alam kong mga tao ay nagre-representa ng mga taong sumuporta sa tatay ko. Kaya yung pinakahuling araw of the campaign, Saturday, nagpunta po kami sa Baseco, sa Tondo, sa Quiapo. At doon po yung sa Quiapo Church, doon namin tinapos ang aming kampanya. Kaya para sa akin po, ginawa ko ito talaga at dasal ko lang na hindi ko naman pahiyain ang alaala ng tatay ko. Kaya kahit sa pinakahuli, talagang inisip ko kung siya nabubuhay, paano kaya niya ito gagawin? Oo nga, grabe, pambihira po yung ginawa ninyo at talagang nasurpresa din ang sambayanan. Lahat ng surveys ay nasurpresa na mahal na mahal pa rin kayo ng yung pamilya ninyo ng sambayanan Pilipino, lalo na ng masa. Ano naman ang reaction ng inyong ina, si Susan, na nagkausap na po kayo since yesterday, last night? Siyempre, opo, magkasama po kami kagabi, kaya medyo puyat nga po ako ngayon. Siyempre, masaya po yung nanay ko. Naiiyak-iyak, siyempre, pero hindi yun masyado magpapakita ng ganong ka-excitement. Dahil sigurista rin yun eh. So, basta sinasabi niya, magdasal na lang muna, ganyan. Basta po, salamat po sa mga nagtiwala. Pero mahirap po ako talaga kunan ng pagpapasalamat sa pagiging number 1 dahil hindi pa naman po talaga tapos. Salamat na lang po talaga sa inyong tiwala na at least makakapasok tayo safely sa 12. Kung meron kayong 5 tao na pasasalamatan, meron bang sino-sino ba ng 5 na nasa isip nyo kaagad? Okay, ganito. Kung pasasalamatan ko, unang-una, siyempre inspirasyon ng tatay ko. Pero sa mga tao talaga, una yung asawa ko. Dahil siya talaga yung nagtiyaga sa akin ng mga ilang buwan rin. At tinulungan din ako. Yung aking nanay, si Senator Cheese, ang ating presidente,
At siguro pantay-pantay na rin po. Si Senator Mar, siguro iniisip ng iba, Secretary Mar, dahil hindi naman talaga ako liberal, pero talagang tinulungan naman nila ako na wala silang parang mga kondisyon. Siyempre si Frank Drilon, alam ko lagpas na yan sa 5, kaya nga magkakasama na sila doon sa mga Team Pinoy na tumulong sa amin. Alam nyo, kayo po'y guest candidate ng Team Pinoy, guest candidate din ng una. Sa panig naman na una, meron ba kayong grupong dapat pasalamatan din doon? Ay, teka muna, nakalimutan ko pala, Senator Serge. Magkakasama na rin po yun, doon. oo. Salamat sa aking ninong, Erap, na at least nanalo rin. Sinabi, at least, congratulations, masaya rin ako. Na at least sinabi niya na he supports me. Malaking bagay na yun na sinabi niya yun. At importante po ito sa sambayan ng Pilipino, sa masang Pilipino na sumuporta sa inyo. Sabi nyo, abay, napakaganda ng kwento ninyo. Ang haba ng binyahin ninyo pero bumagsakay sa Quiapo at ika nga sa Baseco, sa mga lugar na talagang marami pong mahirap. Meron ba kayong mensahe sa masang Pilipino? Alam niyo po, sa aking pag-iikot, ang aking unang pakay ay magbigay ng aking plataforma at mensahe. Pero nangyari ay ako ang natuto. At nakita ko talaga na hindi mapapagkaila, patuloy pa rin ang matinding kahirapan. Pag nakita ko yung pagmamahal nila sa alaala ng tatay ko, hindi ko pwedeng talikuran yan. At kailangan pag-igihan talaga ang aking magiging trabaho dahil gusto ko talagang masukat nila ang aking tulong sa kanila. At ang aasahan naman nila sa inyo, ibig sabihin na alam ko na may kampanya kayo na ika nga priorities na ibibigay ninyo sa mahihirap. Ano po ba uli yun para at least alam nila? Trabaho? Ako magkaroon ng standard feeding program sa lahat ng public elementary schools sapagkat didinigin ang K-12 bill provisions, di ba? So sana makalagay tayo ng provision para sa ganyan or at least mag-umpisa sa pinakamahihirap na paaralan. Pangalawa, palakasin pa ang suporta at pagtutok sa sektor ng agrikultura. Ayun, alam natin na busy-busy pa kayo, madam, pero importante, talagang ako'y natutuwa rin na ika nga, ang sabi nga natin, the unheralded number 1. Hindi inaasahan ng lahat. Talagang matindi po ang Grace Llamanzares po. Siya po ngayon ang top notcher sa Senate. Anyway, final message, meron ba kayo? Baka may gusto pa kayong batiin. Nasa inyo po 1 minuto para at least batiin pa ko yung mga iba pa. Ginoong Jake, maraming salamat po at sa Radyo Inquirer, thank you po sa lahat po na nakikinig at mga bumoto. Salamat na bumoto kayong para naman talagang maprotektahan ang ating karapatan at ang ating demokrasya at sa mga patuloy na nagtiwala sa alaala ng aking tatay at nagmahal sa kanya. Ito po'y ginagawa ko para maipagpatuloy ang kanyang pangarap na mas makatulong sa marami. Ako ang pinakamagalang na kandidato. Grace po, maraming salamat po. Maraming salamat po. Thank you. 2013 election.